mga kalingap, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito ulit tayo ngayon, no? Hindi pa po tapos yung ating pa-interview session dahil nga isa na naman sa mga love team ang bibisitahin natin. At nandito po tayo ngayon sa bahay ni Rose Ann. Okay. So tatawagin po natin yung nanay niya. Ay, hello po! Aha! Magandang, hindi pa pala hapon. Tanghali pa. Excited kasi ako. Excited ako kumain. Charot lang. Ate, magandang araw. Pwede mong pumasok. Maraming salamat, ate ha. Wala, paano ba to? Ituloy lang. Pasok po tayo mga kalingap. Kaano po kang Kuya Val? Ako po yung naatasang bisitahin po kayo ngayon. Salamat po. Kanin po pagkain po yun ng manok. Ito. May dala po kaming bigas. Kasama po natin si JP Alivio Vlogs. Si Engineer Agul at saka si Gab Resera. Sila po yung kasamahan natin. Pasok po kayo. Pasok po. Gandang umaga din po. Pasok. Saglit lang mga kalingap ha. May dala po kaming bigas. Reko. Hello po! Finally nagkita na tayo. Ano ba yan? Finally nagkita na po tayo. Salamat po. Nakita po kita sa sa vlog. Nakapanood po kita. Kaya Biancy po baga. Oo! Ako yung naatasang mag-interview sa mga Nung isang araw po nagpunta kayong salong-salong. Salong-salong ba yun? Opo, kayo ng bigas. So, Pinapanood ko yun. so kilala nyo na pala ako. Kilala lang po sa mukha, pero sa mukha lang. pangalan, kalimutan ko po. Charlotte po. Charlotte. Ako po si Charlotte. So kayo po ang nanay ni Rose Ann. Pasok po kayo, ma'am. Anong pong pangalan natin? Leonora Alvaro po. So Ate Nora. Tatawagin na lang kitang Ate Nora. So Ate Nora, kamusta po kayo? Okay lang po. Okay lang. Lagi lang po bagang naulan dito sa Oo nga ay. hindi nawawala ulan. Maulan talaga dito, no? Opo. Nandito ang ulan sa Camarines Norte. Palagi lang. Palagi na. Napanood ko nga po yung nag-landslide po baga dyan sa may labo. May nadaanan din kami Opo, doon. ano po yung Labo ba kalsada? yun? Yung nadaanan natin landslide kanina. Kawawa ma. Yung mga bahay po nataganan ng lupa. Kawawa naman sila. So ate, mag-isa ka lang dito? Isa lang po kasi hindi naman uuwi yung anak ko kasi may pasok. Nag-dorm siya doon. Kasama po ni Carla. Sila yung magkasama. So hindi ka ba nalulungkot? Ikaw lang mag-isa? Kahit naman po nalulungkot, saan po ko magagawa kasi po. Bibisitahin na lang kita palagi. Nang sa Di ganun lang ay ako may pwedeng katsikahan ka. Hindi ako pwedeng pumunta sa dad dahil may alaga pa ako ng baboy. Ilang baboy po meron kayo? Tatlo lang po kasi bigka ko yung dalawa kasi bansot. Nabansot. Salamat Kita ko. ate ha. Sabi niya akin daw yung isang baboy. Pwede naman. Ay, mamabigay. Saan po ginagawa niyo sa tuwing kayo lang po mag-isa? Wala po, nanonood ng TV. Kaya nagsiselfone. Kaya pumupunta pa ako kina Cynthia. Sa nanay ni Carla? Marites. Ano ba? Marites din pala. Hinatid kami ng nanay ni Carla. Nasaan po yung si Kuya Bal po. Si Kuya Bal ay busy po siya ngayon. busy po. Kami lang po yung naatasang pumunta dito para kamustahin yung mga magulang ng ating Kalingap Angels. No? Tapos ma'am, napanood ko rin yung nagpunta kayo doon napakalayo. Yung ang dinaanan ninyo ba ay Si Rowel. puro putikan. First time ko Tawa ko ngayon. ng tawa doon. Doon nawala pagka-arte ko ay. Ang layo talaga. Nag-iisa lang maarte sa Kalingap. Ako lang yun, pero nawala. Ay, Binago ni Kuya Val. tawa nga po ko ng tawa kasi sigaw ka ng sigaw. Ka siguro na sa putik. Oo. Pero naman, nag-enjoy talaga ako doon. Exciting. Layo. Sayang po, Ate Nora, no? Napakatukative din pala ng nanay ni Rosan. Buti na lang, kasi kanina nag-iyakan na kami. Ayoko nang maiyak. 10. Doon nanay ni Carla. Bakit po nag-iyak kayo? Nag-iyakan kami. Pareho kasi kami emotional. Dito naman, tawa-tawa na tayo. Ay, salamat. Kaya sabi ni Engineer Agol, puntahan na natin yung nanay ni Rose Ann. Sabi ko, saglit lang, gusto ko munang huminga.
Gusto ko munang huminga kasi sumikip yung dibdib ko doon sa kwentuhan namin. Pero dito, iba po yung estilo natin. Kasi napaka-jamming ni Ate Nora ay. Mayroon po kasi yung iyak. Drama yung iyak. Yeah. Pero mahilig ka ba sa drama? Mahilig ka? Oo, kaya lang nakakaiyak naman yun. Oo nga ay, wala na akong luha. So yun ba, Ate Nora, nais lang po naming alamin, no, sa pamamagitan po ng ating interview ngayon, dito mas lalo po nating malalaman yung mga, hindi naman tunay na ugali, pero yung ugali nila bilang isang anak. At dahil si Rose Ann po, no, isa na din sa sikat sa Team Kalingap, dahil may ano na siya, may love team din. Anong masasabi mo? Ano nga ba si Rose Ann sa likod ng camera? Ano po, okay po siya. Kasi talagang pangarap niya man po makapag-aral. Kaya sabi ko sa kanya, tuparin mo yung pangarap mo. Huwag kang magbabago at saka huwag mo pababayaan yung pag-aral mo. Huwag kang kasira sa iyong sarili, sabi ko sa kanya. At proud naman po ko sa kanya kasi po, masipag po talaga yan mag-aral. Kahit nga po walang baon na, pasok po yan. Kaya lang po talaga ngayong college, talagang hindi po talaga kaya ang gastos. Ay, sobrang hirap po. High school lang po talaga ang kaya ko sa kanya. Pero, parang hindi ko nga siya pinaghirapan kasi bilawin mo, ilang taon po ako nagtiyaga sa kanya sa pagpaaral, kahit po walang-wala kami. Nang makain, basta't makapag-aral lang po siya. Minsan nga po, sabi ko sa kanya, lalo na po yung grade 12 na po siya. Hindi po baga, malaki ng gastos. Oo nga. Sabi ko po maghinto na kasi hindi ko na po kaya. Ayaw niya po kasi sayang daw. Oo nga. Kahit po daw makagraduate lang siya ng high school, magtatrabaho na siya. Bilib talaga ako sa kanila ay. Sa tulong ng Panginoon, may tao pong pumunta sa amin upang hanapin kami. Yan nga po ay si Edo po, ang kanyang scout. Tapos pinasa po kay Kuya Rap. Kaya pasasalamat kami ng marami sa Panginoon dahil siya po ang naging instrumento para po mapuntahan kami ng taong tutulong sa amin. Kaya, Oo nga, no. salamat po talaga. Hindi Ngayon lang nyo po talaga ginawa inaakala buhay yan. ko po. Noon po talaga grabing hirap namin para minsan nga po parang ko sa sarili ko, susuko na ako. Kasi Talaga? parang hindi ko na po kaya. Talaga? Gaano po kayo kahirap? Grabe po talagang dinaanan ko. Halos po, wala po talaga kami noon. Kahit anong gawin ko, wala na po talaga. Kahit ano lang pinagkakitaan ko. Minsan nga po, pinapakita akong may-ari ng ng mga nyug po. Kasi naghahanap ako ng mga laglag. Naano ko po yun. Nukurukupra po baga, yung pinapausukan. Napagalitan ako. Minsan po, binaranggay na ako. Okay pa rin, laban pa din ako, pinapabayaan ko yung mga galit nila kasi kasalanan ko din naman po. So sabi ko, ayaw ko lang kami magutom mag-ina. Kahit na lang, lang po pinagaw kong paraan, naghahanap ako ng mga gulay-gulay sa mga bulasan po. Naghahanap ako kahit ano pinagkakitaan ko, yung walis ting-ting po, nagagawa ako noon. Basta hindi lang po kayo magutom. Try po talaga dinaanan ko noon. Kalungkot naman. Sabi ko, good vibes lang. Bakit ako bigla naiyak? Sabi mo po, hindi ako. Napagod na ako kakaiyak. Ayoko na. Tapos may i-interview pa kami mamaya. Iiyak na naman ako. Di lang. Hindi po talaga. Yun po talaga ang kasaysayan ko noong mga panahon po. Kaya, marami po masasalamat ko ngayon kay Lord. Kasi po, pasensya na kayo mga kalingap. Emotional po tayo kasi malapit na po period ko. ano po matigas ang Ayoko na. Pag taga ganung mga hirap-hirap na yan, talagang hindi ko makakaligtaan na. Parang ang sakit din. para pang hindi maiwasan na Kasi- luwa talaga. Kasi kung minsan, parang tinitake for granted yung buhay na meron tayo ngayon. Opo. Kasi may mga araw din na parang ayaw ko sa buhay na meron ako at sa pamamagitan ko nito, mas lalo kong nasasabi na, ang swerte ko pala kasi may mga tao pang mas naghihirap sa akin tapos ganito yung datingan ko. Parang, bakit parang binabaliwala ko lang yung buhay na meron ako ngayon. So yun po mga kalingap, no, this is also a wake-up call para sa ating lahat na kung ramdam natin yung pagod, magpahinga lang po tayo. Huwag po tayong sumuko kasi di po tayo nag-iisa. At
kung galit man tayo sa buhay na meron tayo ngayon, ay sana baguhin na po natin ang ganyang klaseng kaisipan kasi ang dami pa po nating mga kababayan na mas mahirap pa po kaysa sa atin. Kung sa bagay, iba-iba naman po yung buhay natin, takbo ng buhay, problema, pero hindi po ito yung dahilan para mag-give up po tayo, no? So maraming salamat, napabilib ako kasi ilang beses ko talagang sinabi sa sarili ko na hindi pa ako handa maging isang magulang dahil mahirap talaga. At base po sa kwento ni Ate Nora at even sa mama ni Carla, ay hindi po talaga madali, no? Talagang pares lang po ang ano namin, yung istorya po namin. Yeah, Buhay. hirap. Ang hirap talaga. Grabe po talaga. Yung ilang beses ka nang naparangay para lang hindi kayo Opo, magutom. opo. Ang sakit nun, ang Kahit- sakit pakinggan. Opo. Natanggap ko naman po kasi kasalanan ko. Kaya Sabi nga. ko, kung babarangay ako, at pupunta ako sa barangay, makikipag-usap ako sa kanila. Kasi hindi naman po ako umaakyat. Ang masama po doon, yung umaakyat ka sa inyo. Yung nag-aaral pa naman po ako ng mga, yung po mga laglag. Yung parang talagang gagawa ka ng paraan na sa ganun, hindi kayo magutom. O halos po, inaabot ako ng ulan. Halimbawa, alas 5 pa lang ng madaling araw. Naglalakad na po ako niya, napakalayo, papuntang bundok. Inaabot po ng ulan, ang init. Minsan po nakain po ako, minsan alas 10. So sa madaling salita, kinakayod mo lang si Roseanne mag-isa? Opo. Walang kaagapay? Wala Siya lang po. po ba yung anak niyo, di ba? Nag-iisang Wala anak? naman po kaming mahinga ng tulong kasi yung mga pinsan ko naman dito. Hirap mahirap din. Mahirap din. Yun. Talagang, mayroon pa akong kapatid, yung nag-iisa naman, nandoon naman ko sa sur, ang layo naman, tatay pa ng dagat. Sabi ko, kahit po sa gabi pa lang, iniisip ko na, sana mga kahit kung kukuha bukas ng pagkain namin o allowance ng anak ko. Sabi nga ng anak ko, mama, wag mo nang isipin niya, kahit wala akong baon. Papasok ako, ayaw ko talaga mag-absent sa eskwela. Saan po kayo humugot ng lakas na loob, Ate Nora? Kay Lord po, lagi lang po ako nagdarasal. Sabi ko, Lord, bahala ka na po sa akin. Kahit po ako umaalis, sabi ko, Lord, samahan niyo po ako sa paglalakbay ko nang makauwi ako ng maayos. So yung pagbabago ng buhay po ni Ating Nora sa madaling salita mga kalingap ay dahil po sa kanyang mataimtim na pananampalataya. Ano po yung dasal mo noon kung hindi mo po mamasabain na maitanong ko lang? Sabi Ano po ko yung po- palagi mo pananangin Sabi noon? ko po, Lord, tulungan po kami sa paghihirap ko po. Grabe na po ang paghihirap ko. Ano pong gagawin ko? Sana naman po gabayan niyo po ako sa mga lakad ko na makakuha ako ng kunting namin, pagkain po baga, wag lang kayo nagutom. Masama naman po magnakaw. Totoo. Opo, kahit po kunti, kahit 20 lang po, basta lang po ako makabinta. 20 lang ang kita. Minsan po sa isang araw, minsan 80 pesos lang po nabibinta ko. Pinag-ano ko po yun, pinagkakasya ko, nabili ako ng 1 kilong bigas. Tapos asukal, kape. Minsan nga po, hindi na ako nakape. Hindi na ako nakape. Tubig na lang na mainit. Basta wala lang yung tiyan ko, hindi lang magutom. Pero sa nga ni Lord, sa suporta sa akin, hindi ako pinabayaan. Para bang ang pakiramdam ko po ay lagi akong busog kahit hindi ako kumakain. Ilang taon po kayong naghirap? Ay, grabe po, ma'am. Grabe talaga. Wala lang, maiwanan niya ng asawa, yung ama niya. 3 taon pa lang po. Ako na po nagbuhay dyan. Oh, good. 3 taon. Ang galing niyo po. Napahanga mo po ako sa galing mo. Napapahanga po talaga ako sa mga magulang na ganito, mga kalingap, sa totoo lang. Lalo na yung mga single mom, no? Hindi madali. Ako nga nahihirapan ako sa buhay ko. How much more yung mga single mom na hindi lang isang anak. Marami pa. Tapos sila lang po yung nagtataguyod. Pero po, ma'am, kahit ako ganito, hindi ako kinakaya sarili ko. Yun yun. Opo. Yun po yung rason kung bakit pinagpala po kayo. Opo. Ganyan. Kasi kahit anumang meron tayo, katangian natin, kaanyuan natin, hindi po ito maging hadlang na magpatuloy, no? Marami na pong pagsubok na dumating po sa buhay ko. Nandun na po yung muntik na akong mamatay. Oo. Nandun po yung sinugod na lang po ko sa ospital. Di na po No? ako nakakalakad. Kasi nga po siguro... May sakit kayo that time? Nagpasakit na po ako dahil sa sobrang gutom po siguro. Oh my Tapos God. yung isip po baga. Oh. Hindi relax ang isip ko. Mm-mm. Hindi sabi ako makalakad. Diyos ko. Ang mga kapitbahay ko naman, naghihingi ako ng tulong. Hindi nila ako pinapansin. Ayoko na. Si Cynthia lang po nga nagtulong sa akin, ma'am. Si Cynthia nagtulong sa akin, yung inang yan. Si Cynthia sa si Carla. Yun ang nagtawag ng ambulansya. Kung wala yan, baka matagal na akong patay. Bawa naman yung anak ko, ayaw ko naman iwanan yun na ganyan-ganyan. Wala Yun pang- yun, no? Yung bilang isang magulang, bilang isang single mom,
Ano Opo. ka? Diyos ko. Ayoko na. Naiiyak Sabi na. mo po, ma'am, hindi ka naiiyak. Oo nga. Kasi, in-interview mo ko, siyempre po, sasabihin ko sa iyo, ang totoo. Yung totoo Nung lang nung po. in-interview ko si Beyonce, buti na talaga nag-overheat din yung phone. Kasi, iyak na din ako noon. Pero dito, parang na-double kill pa ako mga kaligaw. Gusto ko pag i-interview ako, hindi ko na pagsabay-sabayin. Kasi hindi pa natapos yung luha ko kang Carla. Dumako na naman tayo sa iba pang takbo ng buhay nila. Pero, pasensya na, I hope you don't mind. Napahanga lang po ako. Lalo na sa mga parents na ganito. Ang dami kasing mga parents na sukong-suko na talaga sa buhay. Opo. Kadalasan din mga nanonood sa atin ay mga ina din, lalo na yung mga OFW natin. Wala silang ibang inisip kundi yung pamilya din nila. Napakaswerte lang po ni Ate Cynthia at saka ni Ate Nora kasi nga yung anak nila ay marunong Marunong po. tumingin sa pinanggalingan nila. Nagsusumikap din sila ngayon, silang dalawa, sila Carla at saka si Rose Ann, para sa pamilya niya, para sa pamilya po nila. So ano pong masasabi mo na napakaswerte niyo po sa anak niyo na si Rose Ann, no? Wala pa akong masabi, kundi pasalamat pa akong malaki sa Panginoon. Saka po siyempre tumulong sa amin po, sina Kuya Bal Matubang at si Ate Edna Vlog. Si Kuya Rab po, proud na proud po ako sa kay Kuya Rab. Hindi po dahil kay Kuya Rab, siguro po hanggang ngayon nandun po sa may tabi ng dagat. At pinapalis na rin po kami doon. Kasi, Hindi niyo po maisip ko ano pang magiging buhay mo Opo. ngayon, no? Kung hindi po nakilala, natuklasan Opo. si Rose Ann. minsan po lagi na ako nag-iisip para masisiraan ako ng Sabi ko, Oo. kawawa mo po yung anak kong Totoo iiwanan yun. ko. Totoo Kasi maliit pa, walang Parang tatay. kung hindi mo mamasamain, nais ko lang maitanong, dumating ba sa punto na parang gusto mo nang ihinto ang lahat, Opo. itigil ang lahat? Oo. Gusto mo nang iwan, pero yung naging lakas mo lang ay si Rose Ann? Opo. Kung hindi dahil sa kanya, siguro matagal na akong sumuko. Kasi wala naman akong, yung lakas ng loob na para mabuhay pa po. Kasi yung mga pamilya ko, wala din naman. Hindi naman nila ako iniintindi. Sa kalagayan ko. Siguro po talagang si Lord lang ang may nito, makakatulong po sa akin. Ang Sila galing. nakakaalam. Ang galing. So yun po mga kalingap na kung suko na po tayo sa buhay natin, maghanap lang po tayo ng rason kung sino yung katulad ni ate, yung rason na hindi siya talagang sumuko, hindi siya nagpadala sa bugso ng kanyang damdamin, hindi siya nagpadala sa kalungkutan dahil kang Rose Ann. Ang laki po ng impact ng mga anak natin, no? Lalong-lalo na sa mga magulang. At saka, magdasal lang po, no? Para po kasing minsan po pag yung nawala na ako ng pag-asa sa Oo, sarili oo. ko, para po may bumubulong sa akin na Na lumaban ka, kaya mo yan. laban. Sabi ko salamat po. Hindi pa huli ang lahat. Totoo. Kaya hanggang ngayon po, ito ako, malakas pa man po. Kaya lang po, nakakalungkot nga po talagang lagi ako nag-iisa. Pero Yan lang. kasama ko lang po si Lord. Yan lang po kasama ko lagi Yeah. sa gabi. Kung sa bagay, Araw-araw. kung sa bagay, malungkot naman po talagang mag-isa. Pero pasalamat lang tayo kasi si Rose Ann, kahit nasa malayo, ay ginagawa niya yung tungkulin niya bilang estudyante at bilang isang anak. Anong masasabi niyo po na sa mga taong tumulong, sa mga sponsors, at Ay, lalo-lalo na maraming sa salamat founder po sa natin? kanila. Maraming salamat po sa kanila, ma'am. Hindi po namin sila makakalimutan habang kami nabubuhay. Lalo-lalo na po sa mga sponsors, sa mga viewers, sa lahat po taong tumulong sa amin. Maraming salamat po sa kanila. Dahil nandito po kami ngayon, guminawa po ang buhay namin. Sana, wag po silang magsawa sa amin, magsuporta. At ano naman po ang iyong mensahe sa iyong nag-iisang anak na si Rose Ay, ang Ann? mensahe ko lang po sa kanya, dahil pinaganda ang buhay niya, huwag na pong pababayaan ang kanya pag-aaral. Hanggang makatapos po siya, Oo. sana wag na siya magbabago. Mm-mm. Saka po, naman ako sa kanya tiwala, kasi talagang nung paman po talaga. Masipag po yung mag-aral, kasi po, yun nga mga maestra po na sa kanya, natutuwa at hindi daw pala absin. Oo. Lagi daw po perfect yung attendance, walang absin. Yun Kahit po yung may importante. sakit yan, hindi talaga nag-absin. Ako na lang ang nagagalit sa kanya. Mm-mm. Kahit po may po yan, may dalaw, Mm-mm. masakit po, pag nalabas po yung niya, Mm-mm. namimili Dito po yung sasakit. Talagang napasok po siya, ma'am. Ayaw niya po Wow. kahit po Masipag baha mag-aral. po yung ilog doon, Mm-mm. pambuan, Mm-mm. napasok po yan, napahatid lang po ng motor. Mm-mm.
Ang galing. Ang Opo. galing, no? So, lahat tayo, bawat isa sa kanila ay may natutunan po tayo, may nalalaman, at mas nakilala po natin sila. Dahil mismo yung mga magulang na po nila ang nagbibigay kwento kung anong klaseng anak po sila. So, maraming salamat, Ate Nora, at pasensyahan nyo na Salamat po din kung po sa inyo. naging emotional po ako sa takbo ng istorya mo. Pasensya na po, napahalot sa, ano, sa Gusto ko lang tumawa. Totoo lang po ito sinasabi. Kahit kay Kuya Rab yan po, kinikwento ko sa kanya. Mababaw lang po yung luha natin ngayon, mga kalingap, no? Baka may dalaw din ako in the future. Pero maraming salamat kasi pinaunlakan po na Ate Nora ang ating kwentuhan ngayon. Naway nag-enjoy po kayo at hindi po ito yung huli dahil magkakaroon pa po tayo ng mga pa-part 2 na interview in the future po. So, maraming salamat Baka po. ma'am, pag naku, yung anak ko, iyak nga iyak. Di po ako inaway na Ate Nora. Di po. Ano po kasi, namangha din po ako sa takbo ng story. Pabilib po. Ako'y napabilib sa inyo at totoo po talaga na pag taimtim lang po tayong nananalangin. Wala If akong we- makakalimutan. Oo, kung yung dasal lang talaga, no? Ang laking power po niyan. So, prayer works po talaga, mga kalingap. And masaya din po ako sa naging buhay niyo po ngayon, Ate Nora. Grabe po talaga pinagdaanan ko na, ma'am. Kahit nung dalaga pa ako, grabe talaga. Ay, Oo. pagsubok tumating sa buhay ko. At least, kahit papano ngayon, Nakabangon gumanda. po. Yeah, yun po yung importante. So, mga kalingap, maraming salamat po, no? Lalong-lalo na kay Kuya Val Santos Matubang. Siya po talaga ang founder, namumuno. Siya po yung naging unang instrumento kung bakit ang daming buhay na binago. And then, sa anak niya, si Kalingap Rab, and then yung asawa niya po si Ate Edna. So, maraming salamat po. At sa lahat po na nag-sponsors, nagmamahal ng Said Rose. Okay, Salamat po. maraming salamat. Dahil pinasaya niyo po ang nanay ni Rose Ann. Okay. So, ano po, may, ano lang ito, pasingit lang. Umiibig na po ba si Rose Ann ngayon? Abangan natin yan. Saan abangan? Abangan sa part 2, mga kalingap. Pag-usapan po natin yung love life ni Rose Ann. At dito mismo tayong magtatanong sa nanay niya. Sayang po, we will just end here, mga kalingap. Thank you very much, Ate Nora. Salamat po. And we will see you next time. This is our Kalingap Talks. Bye! Bye.